Yun. So, hi. Um, Welcome to my channel. At ang aking iba-vlog ngayon is yung about sa aming Meralco bill na na-disconnect o pinutol noong February 8. So, pinutol siya na February 8, pero yung disconnection notice namin na dumating, ang sabi dito is puputulan, electric service is subject to disconnection after January 28, 2025. Kasi ito po ay dalawang bill na hindi agad namin nabayaran. Actually, nabawasan namin to sa pamamagitan or through GCash. Kaya lang, ang bill po kasi namin ay, ito niyo ba? Yan. Baliktad. 7,884.46. So, 7,000. So, itong time na to, nung January, wala pang 28, nagbawas ako ng 2,000. So, meron na lang siya sanang, basta alam ko, 5,000 plus. So, ilagay natin kahit 6,000 pa din. Yun. Kaya lang, kahit 6,000 siya, hindi naman siya pinutol agad, pero pinutol siya pagka February 8. So, alam ko naman talaga na mapuputulan talaga na, talaga sa akin, na mapuputulan kami. February 8, pinutol siya. Kahit 6,000 na lang yung babayaran ko. Ang kaso kasi, yun pa, February 7 nga pala, reading pala nun. So, yung 6,000 namin is nadagdagan ng another bill na nagkakahalaga ng 3,800. So, ilagay natin, nadagdagan na naman siya ng 4,000. So, yung 6,000 namin is umabot ng 10,000. So, talagang naputol siya. At, nag-disconnect kami. Ang ginawa namin is, naputulan nga kami, so wala kaming kuryente. Ang ginawa namin is, nakiconnect muna kami sa kapitbahay namin for 1 month and 1 week. So, pagka pinulipid talaga namin, kasi nga, ang sabi-sabi nga nila talaga ay hindi i-connect ulit pag hindi fully paid yung buong bill na nasa billing mo sa Meralco. So, pinulipid namin yun. So, nung napulipid namin, ang aming bayarin ay nagkakahalaga ng 8,000. Magna 9,000. Magna 9,000 talaga. Pero, ang anong tawag dito? Parang binayaran mo lang na bayad sa pagko-connect ulit o sa fee na binayaran ko lang is 33 pesos. Bali, yung 3 pesos doon ay VAT. So, sa Meralco is 30 pesos lang talaga. Tapos, may dagdag na 3 pesos for VAT. So, 33 pesos. 0.60. So, 37 na rin. Ganun. So, yun lang. Kapag naputulan kayo, hindi naman ganun kalaki yung patong nila. At saka ito lang din yung kinakaanahan ko. Kasi sa disconnection bill namin, merong nakalagay na surcharge na 136.90. So, ano to yung mga surcharge na tinatawag? So, yung surcharge pala, na tinanong ko dun sa cashier. Sabi ko, sir, ano po ba yung surcharge? Surcharge na yan, na ilang buwan na? Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na buwan na surcharge. Pang-7 buwan yung billing namin na February 7. Bali, 7 buwan kaming may surcharge na 137. 137 times 7, so magkano rin yun? Yun din yung dagdag sa bayarin namin. So, sabi nila pala, ang surcharge na tinatawag ay pumapasok lang kapag sobrang laki na ng kain sa kuryente. Kaya yan pala yung pinanggagalingan ng surcharge. Kaya kung malakas kayo gumamit ng kuryente, panigurado may surcharge niya na 137. Wala ko sa iba. Siguro pare-pareho lang naman yan. Hindi naman siguro yan iba-iba. So, yun lang. Pag
nagbayad kami 8 o'clock, magna 9. So, mga 2 to 3 PM may kuryente na kami. 24 hours bago ibalik eh. Pero, nung sa amin naman, hindi umabot ng 24 hours kasi 9, 10, 11, 10, 11, 12, 1, 2. 5 hours lang mula nung nagbayad kami. Andiyan agad si kuryente. So, yun lang. Dito yung mga resibo ng aming Meralco bill. Yan. Yung binayaran namin is yun lang, yung kuryente talaga namin na tsaka yung surcharge, tas yung 33 pesos. So, yun lang, share ko lang. Talagang bubayad ka sa main office talaga. So, ako taga Antipolo, Pandayan kami, Barangay Inarawan. So, sakop kami ng Masinag. So, yun. Yun lang. Hope nakatulong. So, thank you. Bye!